Sa Amerika, mas naging wild ang buhay ko dahil doon, a 6-7 years old na negro, bebentahan kayo ng crack, $20. Kahit saan makakabili kayo. So ang crack, ang tama dito, mas lalo ako na-planning. Mas lalo akong nawala ako sa giga talaga. And there was a time, bangag ako, kinausap ko na nanay ko. Sabi ko, Mami, gusto kong bumalik sa Pilipinas. Kaya bakit na? Gusto kong mag-direct. Gusto ko gumawa ng pelikula. Umiyak ang nanay ko. Sabi niya, wala na tayong pera, naubos na nakakalagay ko sa'yo. Nakatago ko sa yung building na wala na. Alimang bahay natin, naubos na yung coach mo, wala na lahat practically, naubos ko lahat ng pera. Sa good time ko at sa kalokohan ko. Inago ko na, sabi niya, uuwi ako, Mami. Gagawa ko ng pelikula. Don't worry, gagawa ko ng pelikula, Mami. Dahil 18 years ako dito. Gagawa ko ng pelikula. Umuwi po ako dito 1991. Nilapitan ko ng Regal, Viva Seiko. Medyo off ko lahat sa akin ko ngayon, yung mga tinanggihan ko. Dahil, sa showbiz, pag drugs ka, napakalit sa showbiz world. Alam na nag-drugs ka, yung involvement mo. Walang tumanggap sa akin. And it's only one friend, si Mike Miranda sa Bungero, binigyan ko ng break. Yung Encanto. Ni Roderick Paula dito, at tinulungan ni Vilma Santos at ni Robert Padilla, ginawa namin yung Encanto ang festival. 1992, nagkaroon ng 2 awards, pero hindi kumit. Dahil ang hinahanap na Direk Tata, hubaran eh. Yun ang specialty ko, hubaran. And masyado akong na-depressed. Unang-una, wala akong pan-drugs. Yan buhay ko, drugs babae. And nagkaisip ko, nagka-idea, binigyan ng demonyo ng idea. Lahat ng starlets mo, i-meeting mo. Okay, itong my starlets ngayon, nag-meeting kami. 10 hanggang 20 starlets sa pinakamaganda na i-produce ko noong 1980s up doon. Ito na nag-meeting kami. Dinala ko lahat ng starlets sa isang lugar sa isang city sa kumpare ko. Pinaghubad ko po lahat ng starlets. Hubad na, mga artista na po ito, hindi madaan. Hubad na. May parilan, may ispadahan. Ginawa po namin yung unang club, yung Thunderdome sa Kansas City. Binuksan ko po ito. At doon, nagsimula ang buhay na naman ni Tata. Sabi, wow, ang klase talaga. Kaya talaga ni Tata. So, kumita si Tata, natural, may drugs, may pera. And nung isang gabi, kinuha ko yung 4 na starlets na magaganda. Hindi ko pwede magitin ang mga pangalan dahil ako bubuhin ako ng misis ko. I-chinek ko po isang 5-star hotel. Kumuha ko ng 20 hanggang 30 grams ng shabu. In-enjoy namin lahat ng gabi. 4 hanggang 5 days, durugan dito, at habang dito, lahat ng kalokohan, lahat ng kalaswaan na pwedeng isipin, ginawa ko. Andun lahat ng kalokohan. And nag-page po sa akin ng misis ko dahil pager ang uso noon. Sabi niya, Tata, umuwi ka dito dahil ang mami, mag-overseas call, kailangan umuwi ka at kakausapin ka. O sige, umuwi ako. 5 days pa akong walang tulog, ha? Walang tulog yan. I mean, puro kalokohan ang ginawa ko. So may babae ako, nag-shower ako. Sa pag-shower ko, 1992 po ito. Nakikinig po itong pa. Itong right foot ko, dire-diretso po yan. Biglang, pumutok po yung maliit na ugat ko dito. Gumanon ako. Bumagsak ako sa floor. Pagbagsak ako sa floor, nagtataka ako ba't di ako makagalaw. Itong right hand ko, ginawa ko yung handle, bumalik ako dahan-dahan. Bumalik ako dahan-dahan. Tapos dahil may mirror nga kami sa shower room, nakita ko sa sarili ko na ang dila ko nakalabas hanggang dito, nakangawit mukha ko. Kala ko ito, patay na ako. Lumabas yung dila ko dito, and ang una ko nasabi, sabi sa akin, Lord, patawarin mo ko sa lahat ng kalukuhan ko. Patawarin mo ko sa lahat ng kalukuhan ko. Wala ko nasigaw lang, wala ko. Ewan ko rin yun, bumagsak ako dire-diretso sa floor. 1 day or 2 days, nagising ako, nasa Delgado Clinic ako. Pumutok yung life ko, paralyzed yung kalahating katawan ko, nakaganyan ako. At hinihintay ko ngayon sila, yung mga artista ng barkada ko sa Wings, sila Paris, Sunny Ramirez, sa Dalawin, napag-free ako dahil nandun ako. But nobody came. Wala akong dumaling dahil yung involvement ko sa drugs, natakot silang may involvement. Wala akong dumalaw sa akin kahit isa. Isang pastor lang po lumapit sa akin. Tinawagan po ito ng mama ko sa overseas call, and lumapit sa akin, sabi niya, Tatay, pag-pray kita. Sabi ko, sige, Father, pangatao ko, hindi ko alam, pastor eh. Bulong ko, tapos pinag-pray niya ako ng first, binasahan niya ako ng 1 John 1 and 9. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.
I was trying to ask the pastor, tinatanong ko ngayon. Sabi ko, Pastor, napapatawag-tawag ni Lord sa mga babae binenta kong virgins. May mga 13, 14-year-old girl, binibenta ko ng mga virgins sa mga rich Chinese guys. Papapatawag-tawag ni Lord sa mga lahat ng mga babae, pinalaglag ko. Since 13 years old hanggang 45 years old, may club ako. Lahat ng mga buntis na babae, pag buntis, pag superstar, hindi pwede mabuntis, palaglag ko yun. Sabi ko, papatawag-tawag ni Lord sa mga lahat, mga pinagtisan ko lahat siyang ng anak ko, yung lima pa lang nakikita, yung apat, hindi pa. Ang dami kong tanong. Ang dami kong tanong. And then finally, sabi niya, just accept Jesus Christ as your Lord and Savior. And on that day, noong May 1992, tinanggap ko po si Jesus Christ as my Lord and Savior. And yung lakad ko kung ganitong for 3-4 months na ganyan, masahe, misis ko, prayers, lahat ng mga prayer warriors nandun. Ito, ginamit niya ako sa first attack ko. That was 1992. Patagal niya na naging bala ako ng church. Oh, sabi ko, ang bait pala ni Lord. Ang bait ni Lord. So 93, 94 man. Okay, tapos 93 namatay putol ko. Medyo 94, ito pa rin ako. But ito, sinasabi ko sa inyo, yung the spirit is willing but the flesh is weak. Ito ang Viva. 3 pelikula agad. Gayuma, sobra-sobra, labis-labis. Cool ka lang. Sige, Amanda Page Day. Inaring mundo. Hindi tagal ng pera. Sabi ko kay Pastor. Yung Pastor ko, Pastor, paano ito? Sabi niya, it's your decision, Tata, it's not mine. So sabi kong dadasal na lang ako kay Lord, maintindihan ako ni Lord. Kailangan pamilya ko ito, pero hindi pamilya ko may kailangan. Kailangan to ni Tata on drugs again. So ginawa kong pelikula, tinanggap ko, nag-drugs, babae, drugs, babae. And then 1996, inatakip naman ako, na-overdose ako sa drugs. Nakomatose na naman ako. Kasi naman kay Lord, binuhay na naman ako. So yun, bakit yung binubuhay ako ni Lord? Gusto nang mahina, natikman ko na lahat ng magagandang babae ko. Natikman ko na lahat, pwede na ako pumatay. Ba't binubuhay ako ni Lord? The same thing, noong 1998, binigay naman ng regal ng 7 pelikula, 8 itong binigay sa akin, 1998, na-spine stroke ako. You know, puro drugs ang dahilan. And it was only the year 2000, 180-degree turn. Ang dahilan ito, dahil minsan, the drugs na, may dalawang pelikula ginagawa, 3. Magawa ng Lito Lapid, ng Gamugumong Dagat, sa Lagari ako, I had to stay awake. Nakulo, may anak mo kami, 3 years old na lalaki. Bulol pa ho ito, bulol. Hindi mo pagsalita ang tawag sa ilaw, bus na yung tawag sa, tawag sa Dede Montede, nahulog po sa kanal to. Sabi nung, nahulog si Sacho sa kanal. O sige pare, panimalita, may ginagawa ko eh. Nahulog yung bata, pinanig dito. Sabi ko, may bisan mo, tumitira ako, tumitira ako. Ay nagsalita po yung bata, ginamit po ni Lord to. Sabi niya, pa, bakit hindi niyo ako kinukuha doon sa baba? Bakit hindi niyo ako iniintindi ang bawa-bawa ko na? Dami mo tayo na, bakit hindi niyo ako iniintindi? Eh, ginagamit mo water pipe sa drugs, ang taling ganyan kalaki. So, puro usok yung kwarto. Sabi niya, paano ba yung usok-usok na yan? Masarap ba yan? Lumapit yung bata, inaagaw yung water pipe, inaagaw yung water, patigim nga. Nagwala ka sa ako, tinupang mesa. Pinagdudulog ko lahat ng parmanilya ko. May isa akong kotse, sinanda kayo na noon, nag-day, pumarik po kami ng Baguio. Ilagay ko lahat sa kotse, tapos ilagay ko lahat ng kakabay, pumapalik ako, ang demonyo, bulong ng bulong pa rin. Sabi niya, Tata, paano ang drugs mo? Paano ang babae mo? Paano ang pera mo? Sabi ko, Lord, pataparin mo ko. Hingi nang hiyaw, tawag yun. Umiyak ka, lakas ng tama ko. Pagdating ko sa Baguio, nakita ko ang nanay ko, nandun sa pam. Nakita ko ang nanay ko. Gumagawa ng produsin at lagunin mo. Ang nanay ko, milyonaryo ko, nanay ko. Nikonstay ko lahat ng pera at building, 6 na bahay, 4 na ko, binenta ko lahat. Ano timutawan? Wala akong narinig na mura. Nagalit ako, pero wala akong narinig na mura. Sinumpa ako na yung mamatay ka sa namatay ka niya manay. Pinag-play pa rin ako. Yung inakapo na nanay ko, inakapo yung tawa. Sabi ko, dito na kami. Nag-inol ako sa Bible School. Yung 2000 nag-inol ako, doon ko nakita ngayon. Habang nag-aaral ako, sabi ng isang pastor. Sabi nga bakit niya mamatay-matay? Sabi nga lahat tayo. You will never die.